Okay, hi guys. Good day. And again, this is Sir Matt, and today our topic is column addition. Okay, so konting review lang muna tayo kasi nung nakaraan, guys, doon sa addition by counting, ganito yung mga example natin. For example, ito, 4 plus 4. So, paano ulit sagutan yan? So, gusto natin kunin yung malaking number tapos doon tayo mag-start magbilang. Pero dito, since parehas naman sila, so kahit saan dyan yung piliin natin. Okay, so 4 plus 4, 4. Tapos bilang tayo ng 4 ulit, 4, 5, 6, 7, 8. So 4 plus 4 is equals to 8. Okay, so let's have another example guys, no? So dito, 4 plus 5. So ano yung mas malaking number? O di ba 5? So bilang tayo ng 4 after ng 5. So 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so 4 plus 5, the answer is 9. Kaya lang, paano kapag ganito na yung mga given natin? Halimbawa, ito, 25 plus 18. Oh yes, masasagutan pa rin naman natin yan gamit yung horizontal addition or addition by counting. Kaya pa rin naman. So, sagutan natin, ano yung mas malaking number? 25. Tapos, bibilang tayo ngayon ng 18. Okay, so let's try. So, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. So, 25 plus 18 is equals to, is equals to 43. Okay? So, pwede pa rin naman sagutan. Ganun pa rin siya. So, let's have another example, guys. Here, 29 plus 48. So, again, ano yung mas malaking number? 48. Pagkatapos, bibilang tayo ngayon dyan ng 29. O, di ba? Parang medyo matatagalan ka na kung addition by counting pa rin ang gagamitin mo or yung horizontal addition. Okay, so pero sagutan natin. 29 plus 48, that is 77, no? By addition by counting. O well, ngayon, kung matagal ka na magsagot kapag malalaking number na yung mga ina-add mo, so kailangan meron ng panibagong format. So, yan yung mangyayari ngayon. So, from horizontal addition, kunin nating example itong 25 plus 18. From horizontal addition, guys, i-convert natin siya ngayon dito sa vertical addition or column addition. Yan. So, 25 plus 18, isusulat natin siya ng patayo. No? O, kaya tinawag tong column addition or vertical addition. Ginagamit ito guys, ginagamit ito class, kapag malalaki na yung mga number na ina-add natin. Kasi mas madali siyang i-add o mas madali siyang i-solve. Okay, so paano ba ginagamit yung column addition na yan, no? O yung vertical addition na yan? Okay, so let's have an example. Again, in this video, we will answer 5 problems, no? 5 examples. So, okay, sige, sagutan natin to kagaya ng mga example kanina. So, ito na yung column addition. Turuan ko kayo paano to gawin. So, number 1, 25 plus 18. So, paano ba ginagawa yan, no? So, ganito yan, guys, no? So, una, ito muna yung i-add natin. I-add natin siya by part. So, bibilugan ko. Nakuha tayo ng yan. Red pen. So, yan. Yan muna yung i-add natin, no? So, 5 plus 8 is equals to 13. Pero dito, paano mo siya isusulat? So, sulat ko lang yung number na 13 dito. Okay? So, 5 plus 8 is 13. Paano mo isusulat yan? Yung kanang number, isusulat mo sa baba. Okay?
And then, yung number sa kaliwa na 1, i-carry over mo siya. Okay ba? Nagets nyo ba yon? So, 5 plus 8 is equals to 13. Sinusulat mo yung number sa kanan, susulat mo sa baba. Then, yung number sa kaliwa, i-carry over mo siya. So, ganun yung ginagawa, guys, kapag yung sagot dito sa pinaka-right side ay lumagpas na ng 10. Okay? 10 pataas. Magke-carry over ka na. Okay? And then, what's next? So, dito naman tayo sa second. So, i-add naman natin siya. Ito. Okay? So, 2 plus 1 is equals to 3. May 1 pa sa taas. So, 3 plus 1 is equals to 4. Yan. So, that's how you answer a column addition. Okay? So, dito tayo. Example number 2. So, dito tayo. Ulitin lang natin yung process. So, 9 plus 8, guys, is equal to 17. So, sulat ko ulit, 17. Diyan muna. So, ano yung number sa kanan? Lumagpas ulit tayo ng 10 eh. Ano yung number sa kanan? O, di ba 7? Lalagay ko dito sa baba. Ano yung number sa kaliwa? 1. So, i-carry over ko dyan. Okay? So, tapos, i-plus ngayon natin tong side na to. So, 2 plus 4 is equals to 6 plus 1 is equals to 7. So, the answer here is 77. And this one is 43. Okay. Let's take a look at the other example. Okay. So, here, example number 3 and example number 4. So, medyo mas malalaki na siya, no? Mas malalaking number na siya. Pero, ganun pa rin ang pagsagot, guys, no? Sagutan natin tong number 3. So, 128 plus 58. Okay. 128 plus 58. So, ito muna ulit. First part. So, sagutan muna natin yan. 8 plus 8 is equals to 16. So, yung number sa kanan, sulat ko dito sa baba. And, carry over ko tong number sa kaliwa na 1. Okay. So, ito naman. Yung part naman na yan. So, 1 plus 2 is equals to 3 plus 5 is equals to 8. Okay. So, 8. And then, natira na lang yung 1 doon. Wala naman tayong carry over kasi hindi naman lumagpas sa 10 yung pangalawang addition natin. So, bring down 1 lang. Okay? So, the answer is 186. Okay. So, let's have this example number 4. Ganun ulit. So, tingnan natin to. 5 plus 6 is equals to 11. So, 11. Yan. Then, carry 1. Tapos, ito namang part na to. 4 plus 1 is equals to 5. Plus 5 is equals to 10. So, ito yung number. Ito yung sagot. Yang 10 na yan. O, ngayon, ano yung number sa kanan? O, diba, 0? So, lagay ko dito. Ano yung number sa kaliwa? 1. So, lagay ko dito. Then, 1 plus 1 is equals to 2. So, the answer here is 201. Okay. So, that's for example already. No? So, let's have this one, the last example. Example number 5. So, 128 plus 200. So, paano ulit natin sasagutan yan? So, again, this one, first part, 8 plus 0. 8 plus 0, guys. So, 8.
Lagay lang natin dyan. That is 8. And then the other part naman, other side, 2 plus 0 is equals to 2. Then 1 plus 2 is equals to 3. Okay, so the answer here is 328. Okay, so that's it guys. So naka 5 examples na tayo. And I hope sana nakuha nyo yung principle, nakuha nyo yung process kung paano natin ginagawa yung column addition. So ina-add lang siya part by part. Tapos yung ruling kapag nagki-carry over tayo, yung number sa kanan nilalagay sa baba, then yung number sa kaliwa nilalagay siya doon sa taas. Siya yung kini-carry over natin. Okay. So thank you for listening guys, and I hope may natutunan kayo ngayong araw. So again, this is Sir Matt from Matic, and lagi kong sinasabi, basta Matt, Matic yan. Thank you for listening.